sa ating lahat mga kakape, and of course sa lahat ng mga kasama natin ngayon na nasa iba't ibang dako ng mundo. Magandang oras po sa inyo. Okay, ito po si Brother Rafi, si Kagawad Peng, lumalapit muli sa inyo para ating pag-usapan ang salita ng Diyos. Good morning po sa ating lahat dito po sa Asia. Magandang tanghali po dyan po sa Hawaii. Magandang hapon po dyan po sa Canada. Magandang takip sirin po dyan. Dyan po sa province of Ontario. Dyan po sa Toronto City. Ayan. Magandang oras po sa inyo. And of course dyan po sa Saskatchewan. Dyan po sa Regina. Magandang oras po sa inyo. At magandang hapon po dyan po sa San Francisco, California. Dyan po sa Texas. And of course dyan po sa England. Magandang gabi po dyan po sa Kent, England, sa Sunderland, at dyan po sa London. Magandang oras din po dyan po sa Netherlands, sa Switzerland, dyan po sa Norway at sa Spain. And of course, dyan po sa Middle East, dyan po sa UAE, at saka dyan po sa Saudi Arabia o KSA. Anumang oras po kayo abutin ng ating programang Morning Coffee Devotion, magandang oras po sa inyo. And may God give us peace and joy in our hearts. God bless you all, mga kapatid. Gusti pagkamangan tandaan tayo ti programa ti manandamat no alas 10 ije Hawaii kakabsat. Yet of course we thank God also for giving us this opportunity again to be together. Salamat sa iyo, Panginoon. Ating pong tabayanan ang ating pong programa maya. Ang program po natin sa Hawaii alas 10 hanggang alas 12 if you are available. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Amen.
At mamayang gabi po sa LNJ Online Home Radio, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap ko'y tagumpay. Yes, good morning, Ate Telma, harapan ko na Dilaw. Yan sa Pinili. Sa Ednilaw family, good morning. And of course, we have here always Uncle Arnel Valeriano and Auntie Elena. Good morning po sa inyo. Ulutog kin ikit. Baka kita ubing tatandamot didamot yung kon ko na ulutog kin ikit. Thank you very much, Uncle. Good morning, Pastor Entol Kakape from Ma'am Telma, harapan ko na Dilaw. Maraming salamat po. And we have here Andres de los Santos Tina. Magandang umaga. Magandang umaga, Tina. God bless. And we have here Manangkulya Reyes, Ita Hawaii. Good noon. May bangal daw mo dita. Hawaii, Manangkulya. Good morning, brother, and to all Kakape. Maraming salamat, Uncle. And we have here Ma'am Marilyn Ancheta Seredon. Dyan po sa C26 Barangay 36 Aranio, Lawag City. And of course, Judy and Brenda Rosales. Good morning, good morning. Nandiyan na rin si Jeffrey Rosales. Good morning sa iyo. Kay Neneng Cabrera. Good morning. Maraming salamat dyan sa Pasig City. Good morning po mga kape. Ingat po tayong lahat. Salamat Neneng Maningas, Asuncion Maningas Cabrera. Good morning Tito and to all kakape from Judy and Brenda Rosales. Salamat sa iyo, Panginoon. Tandaan po natin, huwag po natin kalimutan sa lahat na nangyari sa ating pong buhay. Magpasalamat tayo palagi sa Diyos, lalong lalo na ngayon. Nagising pa po tayo. Every gising is a blessing, ika nga. Kaya salamat sa Diyos. Huwag po nating hayaan na ang araw po ay lilipas na hindi po tayo nagpapasalamat sa Diyos. Dahil tayo po ay nabubuhay ng dahil po sa kanyang biyaya. At ang biyaya ng Diyos ay mawapa sa atin ang dahil sa kababaang loob. Kaya huwag po natin kalimutan mga kakape na magkaroon ng kababaang loob. Dahil dyan lang po tayo nagkakaroon ng biyaya ng Diyos. Opo, ang biyaya ng Diyos ay laging handa. At ito ay sapat para sa ating lahat. Kaya salamat sa Diyos that He is sustaining us. He sustains us. That's why we are still here. And praise God for the privilege again this day, today, as He gave to us to learn more about His Word, to the privilege to grow spiritually. Kaya salamat sa Diyos. And yes, Julius Madriaga Asuncion, good morning. And of course, sa iyong kasama na rin dyan sa bahay, God bless you. Ingat kayo palagi. And yes, Emelda Marcos Lagoyo, ma'am, thank you very much. Good morning po, Pastor Consi. Maraming salamat. From Julius Madriaga Asuncion. Ma'am Nena Esteban, we have here ang anchor po at broadcaster, DJ, dyan po sa KKNE 940 kHz AM radio station, the number 1 radio station in Hawaii, the Radio Hawaii, KKNE 940 AM station. Maraming salamat, Ma'am Nena Esteban. Magandang tanghali sa iyo dyan. Imbag alda mo dita, Tita Nena. Agkita tantong madandama. And yes, Ma'am Marisa Marcelo Acob dyan sa Bakara. Magandang umaga mga kape. Thank you very much. Good morning, brother. Happy blessed day. Yes, thank you very much, Tita Nena Esteban. Amen, Pastor. Good morning. From Julius Anthony Rarugal. Maraming salamat, Julius Anthony Rarugal. God bless you.
And Manang Jenny Dura Nagasa, good morning. Nalpas di balay mo Manang. Mayatot pa siya rin. Nagpadayakan. Okay. Ma'am Irene Respicio Domingo, maraming salamat. Good morning po. Of course kay Engineer Mildred Ramos. Good morning po sa inyo. Gagawin po kay ating pong kaputong barangay, Kapitan Jerry Corpus Alonso. Sa lahat ng kasama nila dyan sa compound. Auntie Elsie Tapawan, Auntie Daling, and Ate Minda nandyan. Okay, maraming salamat. Ma'am Elsie Liberato Kitoriano, good morning po. And from Netherlands po kasama po natin si Ma'am Vilmalin Sagit Agpawa de Gruyter. Maraming salamat Ma'am Vilmalin. Ingat po kayo palagi dyan sa Netherlands. And yes, we have here Ma'am Arlene Martin Raskier. Good morning Ma'am. God bless you. Magandang umaga sa iyo. Every gising is a blessing. Thank you Lord for this new day. Ngayon po ay Martes. Ang oras po natin ay alas 5:42. Ngayon po ay June 22, 2021. Ang ganda ng 2021, 22, 6. Sa mga mahilig dyan sa mga numero, bahala na kayo dyan. Wala na akong pakialam dyan. Anyway, Dos Biminda Ascension Gonzales, good morning ate. And yes, before we will pray, mga kape, gusto ko lang po makinig muna tayo ng isang awitin. Ang awiting magpapaalala sa atin sa lahat ng aming pong pasasalamat sa Diyos. At kung magpasalamat tayo mga kape, let us thank God with all our hearts. Dahil ito dapat, hindi po yung sinasabi natin para-paraw pa lang sa salita. Hindi yung hanggang bunga lang po. Pero dapat taos puso ang ating pasasalamat sa Diyos. And yes, as we listen to this song, taos pusong pasasalamat, let us think of all the things that God gave or did or had done in our lives. Opo, when it comes to Thanksgiving, hindi lang po dapat sa mga positive vibes, yung mga blessings lang na magaganda ang ating pong pinapasalamatan sa Diyos na nangyari sa atin. But we need also to thank God sa lahat-lahat. In everything give thanks. Kahit sa mga pagsubok, magpasalamat ka. Dahil tandaan mo po natin to. Kahit sa lahat ng problema, magpasalamat ka. Dahil tandaan natin to mga kakape. Thanksgiving is the main or key ingredients. Thanksgiving to God is the key ingredients. Okay? The key ingredient for us to have peace in life. Kaya kung gusto magkaroon ng kapayapaan at kahinahunan sa puso, sa buhay, kailangan mo magpasalamat sa Diyos. Through negative and positive situations, magpasalamat tayo sa Panginoon. Taos pusong pasasalamat mga kakape. Yes, good morning Ma'am Manang Marlene Obay Total. Magandang umaga Pastor at kakape. From Ate Mary Joy Sabunod Menoro. Yes, Manang Marlene Obay Total. Amen. Thank you Lord. Amen. Salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong binago. Morning Ma'am Emerita Baptista Corpus. Yan po sa California. San Francisco, California. Happy birthday Sir Sergine Corpus. Yes, birthday po ni Sir Sergine ngayon. Pakiabot na lang po ang ating pong pagbati sa kanya. And yes, happy Tuesday Cass. Happy Monday din sa iyo Cass. Diyan sa Toronto. Eugene Sumera Asuncion. Magandang umaga. And of course to all your family. To your family. Yes,
God bless your trip. May He bring you to your home safe and sound. Kasi you din sa Meravation. Pauwi pa lang, nasa train. Thank you very much, Cas. Ingat ka palagi. Yes, bukas ulit birthday niya dyan. Birthday niya ngayon dito sa Pilipinas. At ngayon ay bukas dyan naman. Telma, Ma'am Telma, harap ng kalit nila. Maraming salamat. Of course, kay Edna Tomas. Kay Manong Mamerch. Magkape tayo, kakabsat. Salamat sa Panginoon. Salamat sa lahat. No at dadigit ay ikakararag yung nasumbatan iti apo. Mabalin niyo mo't nga i-share iti comment. At ano kastak agdagsak tayo nga kaduwang. So thank you very much, Kapsat. God bless us all. Laging natatanggap Meridet Maningas dyan sa Pasig City. Ate Marlene, David Asuncion Maningas Jr., Rosalie Avero Maningas, kay Richie, magandang umaga sa inyo. Richie Maningas. Pupurihin ko ikaw, kabutihan. Salamat po Diyos sa iyong kabutihan. Yan po awitin, taos puso, pasasalamat mga kakape. Tayo po ay manalangin na mga kakape. Our gracious Heavenly Father, again Lord, kami po ay lumalapit sa inyo na may kababaang loob, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong ito na kami nagkaroon ng ng oras na panahon para sumama po sa devosyong ito. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, sa lahat po ng aming pong pagkakasala. Opo, Panginoon. Sa lahat po ng aming pong mga naisip na hindi po tama. Sa mga ginawa po namin na pansariling kaligayahan. Na hindi po namin naisip na kayo po ay malulungkot at masasaktan. Patawarin po ninyo kami. Maraming salamat po, Panginoon, dahil kayo po ay maawain at mapagpatawad. Sa lahat po, Panginoon, ng aming po mga nasabi o nabanggit na hindi po tama. Sa lahat po ng aming po nasalitang masama. Panginoon, patawarin po ninyo kami. Maraming salamat po, Panginoon, sa puso ng bawat isa na meron pong pagmamahal sa inyong pong salita na nais po naming lumago sa aming pong buhay spiritual. And yes, Lord, we have different situation. We are facing different problems. We are in different places. We have different needs. But these things are common sa inyo po, Panginoon. Kaya sa inyo po kami lumalapit, Panginoon, sa oras na to. At inaabot po lahat po ng aming problema.
At salamat din po, Panginoon, sinabi ninyo na sa lahat po ng aming pong mga dinadala na bigat ng aming pong problema, sa lahat po ng aming pong nararanasan ngayon, kahit po karamdaman, sinabi po ninyo na ilapit po namin sa inyo, ibato, ibalik sa inyo. Dahil you care for us. Kayo ay nag-aalala sa amin at tunay na nagmamahal. Maraming salamat po dahil wala pong duda ang iyong pagmamahal sa amin. Sinabi po ninyo, Panginoon, sa inyong salita na kung ang inyong mga anak ay lalapit sa inyo at magkaroon ng kababaang loob, iwanan talikuran, magsisi sa kasalanan, at hanapin ang iyong mukha. Sinasabi niyo sa amin na kailangan naming magkaroon ng malinis na konsensya, na kung kami harap sa inyo, alam po namin, Panginoon, na nai-confess po namin lahat ng kasalanan namin. And if we did that already, Panginoon, alam po namin, as you promised us also, that you will hear from heaven, that you will forgive our sins, and you will heal our land. This pandemic, Lord, that we are facing, alam po namin that you are the one who's controlling it. And you have the power to remove it. And you want us to trust in you. And most of all, kailangan po naming siguraduhin na kung kami ba ay mayroon ng tunay na relasyon sa inyo. That's why, Lord, we are begging you to please work in our lives, in our midst. Sa lahat po ng mga kasama namin ngayon dito na hindi pa po nakakatiyak ng kaligtasan, I do pray that you may please work in their lives, Holy Spirit. Then alam po namin by your power, as you told us in your word, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, or the children of God, even to them that believe in his name. Kaya po kami po ay nagmamakaawa sa inyo, Panginoon. Please work in our midst, in our hearts. Lord, please patuloy po kayong mangusap sa amin at patuloy na magbuhos ng inyong pong biyaya. Again, Lord, nalapit po namin sa inyo ang bawat pamilyang naririto, that you may please bless us. Please provide our needs. Yes, kami po ay humihingi sa inyo ng mga kailangan po namin. Because as you allowed us to live, meron ka pa pong gustong ipagawa sa amin. We have purpose why we are still alive. And please, Lord, help us to do that purpose, for you to be praised in everything that we do. Though we are humans, opo, nagkakasala po kami, pero salamat po, Panginoon, dahil maawain kayo at maawain at maunawain, mapagpatawad. Pero Panginoon, tulungan po ninyo kami na mas maging careful, maingat sa aming pong mga ginagawa. Nang sa ganon, the less po na kami po makagawa ng mga mali. At kayo po ay aming pong mayroong hati. At kayo po ay patuloy na maglingning at magliwanag sa aming pong buhay, that the people around us will see the difference, and they will ask us about the hope that we have from you. Thank you, Lord, for the salvation. Thank you, Lord, for the eternal life. Thank you, Lord, for the hope that someday we will resurrect, and someday we will enjoy the salvation that you have given us, for the place that you have prepared for us, the mansions in heaven.
Thank you very much, Lord, for everything. And that day will be the greatest day of our lives. That we will be with you forever and ever. Praising and singing praises, songs, hymns to you. Thank you very much, Lord. At ngayon po, habang kami narito, we are begging you, Lord, that you please continue to work in the life of our friends who are sick right now, that you please heal them. Katulad po, Panginoon, ni Sir Nemesio Alipio Jr., complete recovery po. And even kay Natalie Cheng, Janelle Sharp. Yes, we pray also, Lord, for Ma'am Evangeline Pendia, Trinidad Cabigon, Trinidad Suara, Ma'am Alcaraz, Geraldine Manuel, Sir Benz at Papara Carla, grabe kami. Auntie Marilyn Raca Alonso, Rafael Ragasa, Chicky Alonso, LD Alonso, Gilberto Cañete Jr., Mana Irene Laborte, Mana Elizabeth Cirilo, Mama Bel Guillermo, Elizabeth Cirilo, and we pray, Lord, for the brother of Sir Rajesh Sanwani. At nilapit din po namin sa Panginoon, si Sir RK, DJ MJ, Ma'am Telma Harap Nilaw. At patuloy po kami magtrabaho sa kalagayan po, sa kalusugan po, Ma'am Edna Tomas. Sa lahat po, Panginoon, na mga nangailangan po ng lunas mula po sa kanilang sakit. Kagaya po, Panginoon, Chicky Alonso. And yes, we are praying, Lord, for our friends who are praying right now, that you may please listen to their prayers, Lord. Patuloy po kayo magtrabaho, Panginoon, kay Sir Grigo, kay Ma'am Alicia Domingo, kay Arlene Ventura, Malinda Liuwang, sa kanila po mga sakit, hindi po silang pagalingin. Merly Reynon, Salvador Lizardo, Clay Ezekiel, King James, Maribel Eslabon Lizardo, Esteban Antonio, kay Lenora Padamada, kay Wiljen Ganot and Wilmer Ganot, magkapatid po sila, Panginoon. We pray that you may please heal them, Panginoon. Please, Lord, bless them with good health, Panginoon, and strength. Maraming salamat, Panginoon. And yes, Lord, we pray for Laverly Pascual and Alfred Coloma. We thank you very much, Lord. Please continue to work in the life of the son of Cas Lodrisa Asuncion. And yes, we pray for the daughter of Sister Telma sa kanyang pong challenge sa buhay, si Christine Ednilao, Panginoon. Please continue to work in her life. At ganoon din po, Panginoon, kay sa anak po ni Castro Darisa, sa kanyang problema sa pamilya, that you please intervene. At ganoon din po, Panginoon, we pray for the family Asuncion, kay Cas Eugene Sumera Asuncion, that you please bless them. Rely mo po sila, Panginoon, sa virus, and of course, good health para sa kanya at sa lahat. And of course, sa lahat po, kami, Panginoon, naririto ngayon, we pray that even our families, Lord, please provide our needs, even sa amin po pagkain, pang-araw-araw. We thank you, Lord, for sustaining us. Maraming salamat po, Panginoon. Bless po ang program po ni Pastor Tolero sa kanyang pong live streaming, pati rin po ang kanyang mga staff, sa mga members na nakikinig sa kanila po devotion, that you may please work in their lives also, that we may all grow spiritually together. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Please help us today, bless us, and of course, Lord, we pray for our government, we pray for our communities, we pray for each every families, sa mga naka-isolate, sa mga naka-quarantine, that you may please bless them, and please strengthen them. Maraming salamat po. Sa kanilang mga pamilya, huwag mo silang pabayaan, Panginoon. We thank you very much. Please give us strength as we do our task as part of the government, the community. Maraming salamat po. Bless all the birthday celebrants, mga nag-celebrate po na kanilang mga anniversaries. We pray that you may please bless them also. Maraming salamat po. Please heal us, strengthen us. Maraming salamat po, Panginoon. Sa inyo po kami umaasa, Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo pong ginagawa sa aking buhay. Please, Lord, strengthen also our
our children. Ganun po po yun, pagalingin mo po si Rose Ann sa kanyang sakit. And of course, palakasin mo po ang aking nanay. Maraming salamat po. Bless us all, O Lord. We thank you very much. We ask all these things. Please help us today and teach us. In Jesus Christ's name, Amen. Thank you very much mga kakape. At ayan po, at ako ay sinumpong na naman. Kanina pa. Okay, mga kakape. Bago po tayo pumunta, ang oras po natin ay alas 6. Uno, mga kakape. And yes, we will proceed po sa ating pong pag-aaral. Pero bago po yan, hayaan po nating makiusap muna ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng awiting ito. Kailan pa? Ayan na. Sandali lang po Kailan pa? Mga Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatag niya? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y sumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. ang pangalan niyang banal, kailan itatag niya? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Amen. Pastor Luis Asuncion, thank you. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa?
po awitin, kailan pa. Sana ang awiting yan mga kape ay nangusap po sa ating puso. Okay, parang okay naman. Pag binaganyan, okay naman. Pag tinatanggal ko, parang nagluloko. Salamat pa rin sa Panginoon sa pagbigay sa atin ng kalakasan mga kape. At sa kanyang awa, tayo pa rin po ay nakakapag broadcast kahit na meron po tayong konting problema sa ating pong kalusugan. Ano po? Salamat sa Panginoon. At hindi po yung mga sakit na yan ang magpapahinto sa atin o magpipigil sa atin para maglingkod sa Kanya. Amen po ba? And of course, yes, I would like to recognize also our friends here. We have 3 minutes para ay gawin natin ito. Para dire-diretso na po tayo. Pasensya na po kayo ha. And yes, we have here Sister G, Mama Gina Cabosas. Mamaya na po yan, 1:00 hanggang 2:30. Mamaya hapon po, Martes, every Tuesday and every Thursday. Lovingly yours, Sister G. Makinig po kayo mamaya. At i-add nyo na rin siya sa inyong pong Facebook. Siya po ay inyo pong magpadala po kayo ng friend request. O kaya i-follow nyo po ang kanyang pong account para kayo po ay ma-notify sa kanyang pong live broadcasting mamaya sa Lovingly Yours, Sister G. Maraming salamat po, Ma'am Gina. Thank you very much. And of course, from Spain, Ma'am Guillermo. Edith Alonso, good morning. Kabarangay. Kabagis. Madeline Erinon, thank you very much. Manang, of course, kay Manong Willie. Johnson Gawiran Tolentino, good morning bro. Ingat ka, magpagaling ka. Good morning sa lahat ng kakape at mga kabag-anak, sa lahat ng viewers and listeners. Maraming salamat mga Merito Baptista. And of course kay Auntie Mila Domingo Alonso, good morning Auntie. Patuloy lang po tayo. God will bless you and strengthen you and comfort you. Lira Foronda, good morning dyan sa Hong Kong ba? O Singapore. Lira. Thank you very much Lira Foronda. And of course cousin Jeff Alonso. Whatsoever you do in word or deed, do in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Amen. Colossians 3:17. Thank you very much, Emerita. Yes, maraming salamat. Pareho tayo, Pastor. Grabe, ang cold and sinusitis ko. Ayan. Salamat. And Edeline Aragasa, Rafael Aragasa, grabe karami. And Pastor Jonathan Arellano, kasama po natin from Bangkok. Okay, let's go mga kakape. At ang ating pong pinag-uusapan, gaya po ng ating po napag-aralan, matatapos po natin itong lahat. But I want you to pay attention dahil nga po ito po ay napakahalaga na ating pong intindihin at unawain pag makuha po natin yung nilalaman at kahulugan ng mga versikulong ito o mga talatang ito. Tiyak, tayo po magkakaroon ng tinatawag na katiyakan ng pananampalataya na ating pong pinaniniwalaan na nanggagaling po sa salita ng Diyos. Kaya if you have ballpen and notebook or paper with you, be sure to take a note dahil ito po ay napakaganda. Why we are learning the Word? Why we are learning the Bible? Why do we need to study the Word? Because that is our topic or our lesson na matagal na nating sinulan. Pero dahil po sa minsan late tayo magsimula at mas maaga minsan, pero kailangan nating magkaroon ng mga bagay-bagay na pag-usapan pa, kaya nagkaroon ng extension. Pero masalamat din sa Panginoon sa mga extensions ng ating pong programa dahil meron pa po tayong time para i-enhance o improve ang ating pong lesson. Kaya ngayon po ang tanong, bakit kailangan nating aralin ang salita ng Diyos? Na kagaya ng sinabi ng Panginoon sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Study to show thyself approved unto God. Let us always remember that and bear in our minds that when we are studying the Word of God, or either you are enrolled to an institution, remember that we should do that and to seek the approval of God, not the approval of men. Because when we seek the approval of men in the things that what we want to achieve, that we want to gain, tayo po ay madidismaya if the people will not approve or will not appreciate
what we have done, because it's in our expectations that when we do our best in our study or in every achievements o na ating pong nakuha, at sila po ay magpe-praise sa atin o tayo po kanilang babatiin, tayo po kanilang i-praise. If that expectation will not come, we will be discouraged. That's why I am encouraging you that when you do something, and for us to have that strength to move forward and to keep on going, is to seek always the approval of God. Dahil kahit na 5,000 tao na ang ayo sa iyo at hindi gusto ang iyong mga sinasabi o ginagawa, kailangan po nating siguraduhin na yung ginagawa po natin ay approve sa harapan ng Diyos. Approve mismo sa Panginoon. And for sure, we will be delighted. We will be encouraged dahil alam po natin na kasama po natin ang Diyos. Kasama po natin siya at tayo po ay naninindigan ayon sa kanyang mga salita. So, study to show thyself approved unto God. Dahil nga po mga kakape, napakarami po mga Kristiyano ngayon na nagsasabing sila ay ligtas, sila ay papunta sa langit. But when we ask them about that hope that they have, sila po ay nagkakaroon ng tinatawag na takot. Takot na baka sila ay ma-outcast o kaya sila ay pagtawanan. And that is the problem of most of the Christians today. Lalong-lalo na ngayon, wala tayong tinatawag na hindi tayo exposed. Dahil nga po sa pandemyang ito, mahirap nang magkumatok sa mga bahay-bahay o mag-abot man lang ng gospel tracts. It's because of this pandemic. Malaking sagabal po iyon, itong pandemic na ito. Kaya nga, ngayong panahon ng social media, let us do our part as to improve as to grow and improve our lives spiritually in order for us to be a blessing even online sa kanyang pong salita, sa pagpabahagi ng kanyang salita. Bakit kailangan nating aralin ng salita ng Diyos? Una, for us to be able to answer every question that they will ask according to our or about our hope that we have, mga kakape. Bakit kailangan natin pag-aralan ng salita ng Diyos? Dahil when we study the Word of God, we are storing the Word of God in our hearts, in where the Holy Spirit will use it at the right time in a special way. Kaya kung mayroon po tayong mga kinakausap, bigla na lang po mayroon tayong nasasabi sa alang verses, we are quoting some verses, in where nakita po natin na-encourage, natulungan natin ng isang tao. It's because of the grace of God working in our lives, because tayo po ay may kababaang loob at the Holy Spirit was free to use us according to what we have heard and read from the Bible. Kaya nga, dapat we need to listen attentively to the preachings of the Word, though we cannot understand all the preachings of our pastor, the preachings of the preachers, but because of our hearts that is ready to absorb the Word of God, yun po ang gagamitin ng banal na Espiritu Santo. Para kaya minsan nagtataka tayo, ay nasabi ko yon, wow naman, ganun ang ginawa ng Diyos sa akin. Hindi ko alam na yung mga bagay-bagay na yun masasabi ko. But praise God, because of our willingness to help others, to share the Word of God, doon po tayo nagkakaroon ng confidence dahil alam natin na iyon ay napakinggan natin. Kaya we need to absorb, we need to pay attention, we need to listen closely to the preachings or to the teachings of the Word of God in order for us to be a blessing to a specific persons or to those persons that God will give or send to our lives, at makausap po natin siya and they will be blessed and we will be bold enough to tell them or to share to them the gospel. Okay, so yan po. At ang pangatlo po, we need to study the Word of God in order for us to have that courage to defend the faith that we have. Defend our faith. Jude 3. Ang sabi po ng Jude 3, Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you would
what you should earnestly contend for the faith which was delivered unto the saints. Ipaglaban nyo, maging totoo kayo, magpatuloy lang kayo, sige lang, move forward, ipaglaban ninyo at depensahan ninyo ang inyong pananampalataya. Ipaglaban natin ito. Ito ang sinasabi ng aklat ng Job sa talata 3 na sinasabi dito, I exhort you. Ina-encourage ko kayo ha. Kayo pinagsasabihan ko. Magpakatatag kayo na magpatuloy kayo na ipaglaban ninyo ang inyong pananampalataya na ibinigay sa inyo na nanggagaling sa mga anak ng Diyos, nanggagaling sa salita ng Diyos. Now, ano yung pananampalataya ito na kailangan nating ipaglaban o ating pong depensahan, no, ating pong gwardiyahan at kailangan nating ibahagi sa iba? Hebrews 11:1. Ito yung faith na unbelievable. Unbelievable because bakit? Ang sabi po rito now faith is the substance of things hoped for. Itong pananampalataya ito ay binubuo ng mga bagay-bagay na ating pong inaasahan. Yung ating pag-asa. Yung pag-asa na natutunan natin noong una. Pag-asa na ating pag-asa ay ang Panginoon sa Kristo. Ng pag-asa nating buhay na walang hanggan. Pag-asa nating tayo mabubuhay sa Resurrection Day. Ang pag-asa na meron po tayong kaligtasan ng dahil sa pananampalataya. Yan po ang mga pag-asa na nabuo dahil po sa ating pananampalataya. Ang mga katunayan o pagpapatunay ng mga bagay-bagay na hindi natin nakikita. That is impossible na mangyari sa ating mga tao kung tayo mga tao na sinasabi natin kung hindi ko nakikita, hindi ako naniniwala. But that is what we call yung po tinatawag nating evidential, yung tinatawag natin na yung tinatawag na circumstantial evidence, na gusto natin yung may nakikita tayo para tayo maniniwala. But God is telling us here that the faith that we should defend is yung pananampalataya po natin na nabasa lang po natin sa Biblia. At ito'y napakinggan natin ayon sa mga preachers, sa mga pastors. And as we check on the Word or the Bible, makikita po natin dito that ang gusto ng Panginoon na pananampalataya na ano yung paglalaban, yung pananampalataya, yung kaligtasan na tanggap po natin na kahit hindi natin nakita, kahit hindi natin naramdaman, but because of that faith, yung pananampalataya po natin, binigay po natin sa Kanya yung buong tiwala sa Kanya 100%, that we cannot save ourselves, but all the things na kailangan po nating malaman patungkol sa kaligtasan ay naganap na, nagawa na, pinerform na, at ito ibinigay na ng buong buo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya salamat sa Diyos. Maraming salamat sa Panginoon dahil sa Kanya po. Dahil sa Kanya, ginawa ng lahat because of His sacrifice. He sacrificed Himself. He offered Himself for us. Jesus Christ died for us. He was buried, and on the third day, He risen. Sabi po, nabuhay na muli para mabigyan po tayo ng pag-asa. Salamat sa Diyos. Wala po tayong ambag doon, mga kakape. It's because of that faith that is impossible, but it become possible because of that. Tandaan po natin, ang Diyos po natutuwa sa mga may pananampalataya. Dahil ang sabi ng Diyos, hindi po na kung wala po tayong pananampalataya, imposible po na tayo po ay magkaroon ng kalahatian o mayroonhati ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya tandaan po natin yan. So, ito ang sinabi ng Panginoon. Ito yung katunayan na kahit hindi natin nakikita, we accepted it. We believe. We trust in Him. Ang Diyos, nakita mo na ba? Hindi pa. But because of faith, tayo po ay nagkaroon ng tinatawag na confidence na nakasama natin siya, nasa sa atin siya because of His Word. Nakita na ba natin ang langit? Hindi pa. But because of the Word of God, we accepted it and we trusted in it dahil totoo ang Diyos. When the Holy Spirit came to us after that we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior, siya po ang nagsasabi sa atin na tayo ay anak na ng Diyos according to Romans chapter 8 verse 16. Tignan po natin na Romans chapter 8 verse 16. Ito po ang sinasabi, mga kakape. Romans chapter 8 verse 16.
Ang sabi po nito mga kapatid, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. After that we accepted the Lord Jesus Christ, pagkatapos na tayo po nakapakinig ng Ebanghelyo ng Diyos according to Ephesians 1:13, nung tayo tumanggap sa Panginoon, ang banal na Espiritu Santo ay pumapa sa atin, nanahanan sa atin, at nanirahan po sa atin. And praise God for that. At siya mismo ang nagsasabi sa atin that we are the children of God. Salamat sa Diyos. Thank God for that. Hindi po tayo ang may sabi niyan. Ang Diyos po nagsabi niyan. Kaya, nasa sa iyon kung maniwala ka. If you will accept it, or if you will trust in it, or you will believe it or not. But, as for me, because it is written in the book, dahil isinulat po sa banal na kasulatan, in word, dito po natin nalaman lahat ng pundasyon ng ating pananampalataya, then I should accept that 100%. Dahil yan po ang sinabi nos, that is the faith that God wants us to have, to trust in Him 100%. Wala pong pagdududa ito, dahil mismo ang Diyos ang nagsabi. And praise God for that. Ano pa? Gaya ng sinabi ng Panginoon, ng 1 John, chapter 5, tignan po natin na, napakaganda ng mga talatang ito, mga kakape, in where we can hold on the promises of God, that we can claim, because the promises of God will never fail. According to Titus 1:2, di ba? Ang sabi ng Titus 1:2, ang sabi ng Panginoon, in hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. Saan ka pa? O di ba mga kapatid? Saan ka pa? So yun yung sinabi ng Diyos. In hope of eternal life, sa pag-asa nating buhay na walang hanggan, na ang Diyos na nangako na hindi kailanman nagsisinungaling. Ito pinangako niya sa atin noon pa, na sa lahat ng magsitanggap sa Kanya ay magiging anak ng Diyos at bibigyan niya ng buhay na walang hanggan at tayo ay mayroong tinatawag na tunay na kaligtasan. Saan ka pa? Saan ka kumakapit? Saan ka umaasa? Sa nagagawa mo? Sa mga nakikita mo? Hindi po pananampalataya yan. Ang pananampalataya na sinasabi ng Diyos, yung mga bumubuo binubuo ng ating pong inaasahan according to the Word of God. At ito yung mga katibayan o katunayan ng mga bagay-bagay na hindi nakikita. Diyan po natutuwa ang Diyos. Doon po sa 1 John chapter 5 verse 11. Tignan nyo to, napakasimpleng talata mga to. Pero pag ating po unawain at tanggapin yan ng buong puso, naku, blessing po ito. Tignan nyo ang sabi po ng 1 John chapter 5 verse 11 to 13. This is the record. Ito ang naka-record, nakatala. Ito ang nakatala. That God had given to us eternal life. Ang Diyos, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak na si Jesus. Sa mga tumanggap kay Jesus, merong buhay na walang hanggan. Ang mga hindi tumanggap kay Jesus, na anak ng Diyos, ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 13, isinulat ko ito sa inyo, that ye believe, para maniwala kayo, manampalataya kayo sa anak ng Diyos, that ye may know, para malaman nyo, see that ye may know, that we can know, di ba? Para malaman natin. So, kung tayo pala ay tumanggap sa Panginoon Jesucristo, malalaman natin na meron tayong buhay na walang hanggan. According to verse 13 ng 1 John chapter 5. Ang sabi po niya rito mga kakape, ang 1 John chapter 5 verse 13, that these things have I written unto you, that believe in the name of the Son of God, that ye may know. Manampalataya kayo sa pangalan ng anak ng Diyos, para malaman nyo, that ye may know, that ye have eternal life. And praise God for that ye may believe in the name of the Son of God. So kailangan po nating manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Tanggapin po natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas. At kung ginawa natin yan, nasa sa atin ang anak ng Diyos, at nasa atin na rin ang buhay na walang hanggan. At alam po natin yon dahil according to this verse, that ye may know. And praise God for that. Saan ka pa, mga kapatid? Saan ka pa, kakape? Sa Diyos na tayo. Kay Jesus na tayo. Amen? Dahil siya lang po ang mapagbibigay sa atin ng tunay na kaligtasan. Ito po ang ating pong ipaglaban, yung pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Dahil ang sabi ng Panginoon sa Mark 11:22, ang sabi ng Mark 11:22, and Jesus answering said unto them, have faith in God.
manampalataya tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos ay natutuwa, nagagalak, naiwalhati sa mga tao na meron pong pananampalataya. Verse 6 ng Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11 verse 6. Itong sinasabi mga kape. But without faith, it is impossible to please Him. Kung wala tayong pananampalataya, imposible na siya po ay matutuwa sa atin. Hindi po natin siya mailalhati. Hindi po natin siya mapapasaya kung walang pananampalataya. But without faith, it is impossible to please Him. Yan po ang sinasabi ng Panginoon. For he that cometh to God must believe that He is. Sa mga lumalapit sa Panginoon, dapat maniwala tayo na siya nga yun, na nakapagbibigay ng kaligtasan, na siya nabibigay sa atin ng pananampalataya na parang imposible. But because of that faith that God gave us, because of our faith to Jesus Christ, yung tayo po ay nagtiwala sa Kanya 100%. Ang sinasabi po rito, mga kape, tayo po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan at naligtas. That he that cometh unto God must believe that He is. We should believe that. We should trust in Him. And that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Dahil tayo po, nasumpungan po tayo ng Diyos, nasumpungan po natin ng Diyos, at tinanggap natin siya, and He gave us eternal life. And praise God for that. Tandaan po natin yung mga tao, mga karakter sa Bible, na kung saan natuwa ang Diyos sa kanilang pananampalataya. Napag-usapan natin yan kahapon, mga kape. And now, ito po, mga kakape, it's because of that, tingnan nyo to. Meron time, doon po sa Matthew chapter 17, Matthew chapter 17, verse 19 and 20. Meron pong isang tao na sinaniban ng masamang espiritu. At ang mga disciples, nako, sinubukan nilang i-cast out yung demons. Pero hindi nila ma-cast out. May problema. Ano kaya ang problema? So, in Matthew chapter 17 verse 19, i-extend po natin yung oras natin to. Napakaganda po nito mga kapatid, mga kape. Then came the disciples to Jesus apart and said, why could not we cast him out? Bakit hindi namin siya mapalayas? Bakit hindi namin ma-cast out yung demonyo nandyan sa batang ito? Alam niyo sinabi ng Panginoon? Ito, verse 20 ng Matthew chapter 17 verse 20. And Jesus said unto them, because of your unbelief. Dahil may pagdududa kayo. May pagdududa kayo. Kaya kung may pagdududa ka sa puso mo, nako, hindi po galing sa Diyos yan. God is not the author of confusion. Hindi po. The author of confusion is the devil, Satan. Siya po magbibigay sa iyo ng pagdududa. Pagdududa sa salita ng Diyos. Sabi na ng Diyos na ganito, ganyan, ganyan. Sinabi ng Diyos na napakaliwalag. Sinabi ng Diyos, hindi pa rin tayo naniwala. Nagdududa po tayo. Dahil somewhat, we are looking for evidences. Yung mga nakikita nating ebidensya. Hindi po ganon. Ang pananampalataya po, ang sinasabi ng banal na kasulatan, ay katibayan o katunayan ng mga bagay-bagay na hindi natin nakikita. And because of our faith, we have them. Heaven is a place for the believers, for those who accepted the Lord Jesus Christ. So kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon Kristo, then you should claim His word that He promised us, that it is written in the book, at naniniwala tayo, mapakakamtan natin yan. Because He promised us those things. Kaya yun po ang pananampalataya. Kaya sinabi ng Panginoon Kristo dito, hindi nyo nagawa dahil may pagdududa kayo. Siguro may takot na din. Kaya takot sila doon sa na-cast out. May pagdududa sila, hindi natin kaya ito. Then meron pagdududa. Kaya sinabi ng Panginoon Kristo sa kanila, hindi nyo na-cast out, hindi nyo napalayas ang demonyo na sa kanya because of your unbelief. For verily I say unto you, if you have faith as a grain of mustard seed. Yung mustard seed na yan, grabe, isang ano yan, isang controversial na puno yan, mga kakape. Isa sa mga pinakamaliit na buto ng punong kahoy. Napakaliit. Parang ito'y ano lang, yung parang grass seed lang iyon. Napakaliit na pag ginanya mo, hindi mo na makikita. Pero pag ito'y tinanim at ito'y lumago, isa ito sa pinakamalaking puno sa balat ng lupa. That's how should be our faith. So, na parang imposible na maging malaking isang puno ang mustard seed. But because of the faith of the sower, itatanim niya yan. At paglago niyan, makikita mo, Diyan maninirahan ang maraming mga ibon.
It's because of that great and strength of that tree. That's how should be our faith. Nakagaya ng Panginoon, na kung meron kayong pananampalataya katulad ng isang mustard seed, yung buto, napakalit na buto ng punong kahoy na mustard, kahit sabihin mo sa mountain, sa bundok, umalis ka dyan at aalis yung bundok na yan. That's how God wants us to have in our faith. To believe everything na nanggagaling po sa salita ng Diyos. Ayan po. At yan po ang sabi na, because of that, ang sabi ng mga disciples niya, Opo, Panginoon, naunawaan namin, nagkulang po kami sa pananampalataya. In Luke chapter 17 verse 5, sinabi po rito, And the apostles said unto the Lord, Increase our faith. So ito po yung ating panalangin dapat ngayong umaga. Mga kape, baka may pagdududa ka sa buhay mo. At ang ginawa ng Panginoong Kristo na pinakita at pinamukha sa mga disipulo, nagdududa kayo. Kulang kayo sa pananampalataya. Hindi kayo naniniwala. Kaya hindi niyo mapagtagumpayan ang inyong laban sa diablo. Kaya hindi niyo napaglalabanan, hindi kayo nagtatagumpay laban sa mga temptasyon sa buhay. Sa kaya hindi kayo nagtatagumpay at hindi niyo nalalabanan ang mga pagsubok at ang mga tukso ng diablo na dumadating sa inyo. It's because wala kayong pananampalataya. Kulang kayo sa pananampalataya. That's why God wants us to have faith at maintindihan ng mga disciples ng Panginoon yan. Kaya doon sa Luke chapter 17 verse 5, itong sinabi, And the apostles said unto the Lord, Increase our faith. Increase our faith. Ito ang sinabi ng Panginoon. Kaya tayo lahat na nakikinig ngayon at nanonood, isa itong challenge at isa itong blessing din sa atin. Because kung tayo po ay nagdududa sa mga salita ng Diyos, it is now high time for us to ask the Lord Jesus Christ, to beg the Lord Jesus Christ, and say this prayer, Lord, please increase our faith. Dahil dito po kayo natutuwa at nagagalak. And Lord, gusto kong magalak ka at matuwa ka sa buhay ko. So please help me. Give me that faith. Palaguin mo ang aking pananampalataya sa inyo. Though I have so many doubts at the back of my head, but I know, Lord, sa mga doubts na ito, alam ko, you will give me confidence na lahat ng aking gagawin, lahat ng aking binababasa at na pag-aralan sa inyong salita, help me to apply them in my life, that I may see to it that ang mga salita mo ay aking inasa sa buhay, dahil alam ko, ang salita mo ay buhay. Quick than the two-edged sword, na ito po ay aking magagamit na panlaban sa mga tukso, at ito ay gagamitin ko rin para ma-encourage ko ang mga tao, at para gagamitin ko rin ito para may bahagi para sa kaligtasan ng aking mga kaibigan, hindi pananampalataya sa inyo. So Lord, please increase our faith. Now, ang sabi po ng Romans chapter 1 verse 17, Romans chapter 1 verse 17, ito sinasabi, For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. So yung pong katuwiran ng Diyos ay ipinakita at ito ay kanyang ipinperform at kanyang ipinakita dahil po sa pananampalataya. For it is written, the just shall live by faith. Dapat tayo mga matutuwid, tayo mga anak ng Diyos, dapat tayo ay mamuhay sa pananampalataya. The just shall live by faith. In 2 Corinthians chapter 5 verse 7, ang sabi, For we walk by faith and not by sight. Hindi po dapat sa mga nakikita natin mga material, doon tayo nagtitiwala. We should believe and walk in faith sa Panginoon. Dahil lahat ng mga hindi natin nakikita, everything will be surprises. Makita po natin ang pagtatrabaho ng Diyos. How God will do things na hindi po natin na-expect. And we will be blessed. And we will say, Lord, thank you. Thank you, Lord. Napakabuti mo. Thank you, Lord. Hindi mo kami pinapabayaan. Lord, please help us that please increase our faith. Nang sa ganon, kayo po ay patuloy namin mawalhati sa aming pong buhay. Now, ang tanong, ito. Last verse tayo ngayon. Bukas ulit. Marami pa tayong mapag-aralan dito. Now, how will our faith increase? Ito yung tanong di ba?
gusto nating magkaroon ng pananampalataya at lalago ang ating pananampalataya. Now the question is, how will our faith increase? Paano ngayon lalago ang ating pananampalataya? Romans 10:17. Yung mga taga north side dyan, alam nyo ito. Mga galing po sa north side, alam nyo ito ha. Tingnan nyo. Anong sinasabi ng Romans chapter 10 verse 17? Last verse. At magtatapos na po tayo. Salamat sa inyong oras na makinig. At alam ko, gusto nyo mapag-aralan ito. At salamat sa Diyos. And tomorrow we will continue this very important. Mas lalo yung ating mapag-aralan bukas. Patungkol po dito. Romans chapter 10 verse 17. Ito ang sinasabi. How will our faith increase? Okay? Paano lalago ang ating pananampalataya? Ano sabi? So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So maliwanag po kung paano lalago ang ating pananampalataya, kung paano lalaki ang ating pananampalataya. Ito po ang sinabi ng Diyos. Romans 10:17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So saan daw? Ang sabi ng Diyos, ang pananampalataya ay pumapa sa atin dahil sa pakikinig. Saan? Pakikinig sa salita ng Diyos. Ito po ang sinabi ng Diyos. We are praying and maybe we are praying right now, Lord, please increase my faith. Then we should trust in His word. We should listen to His word attentively. We should study the word. Pabalik tayo dun eh. Pabalik tayo dun. To study the word of God. To love the word of God. To meditate on the word of God. To ponder upon the word of God. And to apply the word of God in our lives. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So wag po tayong magsawa na makikinig ng kanyang salita. Dahil sa kanyang salita, dito po manggagaling ang ating pananampalataya. And so if we love to listen to the word of God, then our faith will increase. The more we become closer to God, the more we become stronger in the faith, and the more that God will use us effectively in the ministries where God placed us or put us as our work here dito sa lupa. Salamat sa Panginoon. Kaya ngayong umaga ito, baka nagdududa ka sa iyong kaligtasan. Baka merong katanungan na parang gusto mong malaman kung anong kasagutan. Why not ask the Lord Jesus Christ to increase your faith? Increase my faith, Lord. Lord, please give me that heart. Let us have that in our hearts and our minds, mga kapatid. Na kahit sabihin natin, nakakabitin naman kasi yung pagtuturo ni Brother Rafi. Mas maganda pa mapakinggan yung nakakabitin dahil mayroon ka pang desire na matuto pa. So let us continue this lesson tomorrow, and let us study how we could defend more our faith, especially the faith that we had nanggaling po sa salita ng Diyos, galing sa ating pong kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos. We should defend that, and we should share that to others. So, what is the main verse today? As God wants us to increase our faith, as the disciples asked God to increase their faith, ito po yun. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya kung ikaw nadududa sa inyong kaligtasan ngayon, kaibigan, kakape, why not put your trust in God 100%? Dahil siya ang tagapagligtas, wala ng iba. Wala tayong ambagtod, nagawa na lahat ng Diyos yun. Siya ay namatay para sa atin, dumanak ang kanyang dugo para sa aming kaligtasan, at kailangan lang natin siyang tanggapin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. If you want to do that, if you want to accept the Lord Jesus Christ, kapatid, kaibigan, why not pray with me? Sabi mo sa kanya, Panginoong Jesus, ako ay makasalanan at mapaparusahan sa impyerno. Salamat, Diyos, sa iyong pagmamahal. Salamat sa pananampalataya. At ngayon, sa pananampalataya, tinatanggap kita sa aking buhay. Pumasok ka sa aking puso.
Panginoong Jesus. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat sa kaligtasan. Salamat sa buhay. Panginoon, salamat sa kapatawaran. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na ma-share muli ang iyong salita. Lord, thank you. Dahil maayos na naman po ang aking pong problema sa aking pong ilong. And yes, Lord, alam ko po na ito po yung ginagamit ng diablo para mabitin po ang aming pong mga lessons. So please, Lord, help us. Strengthen us. Keep us healthy. Though, kahit ganito po ang ating pong nararamdaman, we will still continue. Because it is your will for us to be consistent in our life spiritually as we grow. And please, Lord, as the disciples ask you, increase my faith. Then, Lord, please increase our faith. As you told us also that faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Lord, please give us that diligence na mag-aral po ng iyong salita and to always be happy and ready to absorb the teachings from your word that you may use us effectively na makipag-usap sa mga tao, sa mga nangailangan po ng encouragement. Lord, please, bless this program. Bless also the Lovingly Yours Sister G program of Sister Gina. And of course, sa ating pong Crisis the Answer program dyan sa Hawaii mamaya, please, Lord, use your servant. At sa kay Brother Junber, Panginoon, sa kanyang pong napatay tibiyag na programa na ibinigay mo po sa kanya. And of course, Lord, kay Pastor Tolero, dyan po sa Sarat Bible Baptist Church, sa kanyang pong devotion everyday. Please, Lord, bless also. At sa lahat po ng mga pastors and missionaries, preachers who are preaching the pure gospel, even online. Lord, please bless them more. We thank you, Lord, please provide everything that we need, and we thank you for that, and help us to have faith like the mustard seed. Maraming salamat po. Bless the birthday celebrants. Bless them with good health and more birthdays and celebrations to come. Maraming salamat po, Panginoon. Pamdalangin, kayo po ay aming pong purihin sa lahat po ng inyong ginawa. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Maraming salamat, mga kakape. At ito ang birthday song para sa mga birthday celebrants ngayong umagang ito. Happy birthday, Sir Sergine Corpus. Birthday nyo ngayon dito. Birthday nyo bukas dyan sa San Francisco, California. Salamat sa inyong oras, sa inyong pong puso na mag-aaral ng salita ng Diyos. Happy birthday, happy birthday, Happy birthday to you. Happy birthday kay Sir Jean Corpus, maligayang pag-ibig, kay Abner Labugen Santos, kay Joseph Autris, kay Maria Mayrisa, kay Rosalie Cabalda, kay Jabez Ortal, kay Luster Agunoy, at kay Jonas Duldulao. Happy birthday, Jonas Duldulao, dyan sa Hawaii. happy birthday to you. Wala? Ha? Ha? PJ? Di PJ? Di PJ ano dyan? Happy birthday din kay DJ dyan sa Banna. Di Banna? Banna? Sino? Happy birthday, happy birthday, happy Kay Billy James Asuncion dyan sa Banna. Happy birthday sa'yo. maligayang pag-ibig, maligayang pag-ibig, maligayang pag-ibig. Okay, bukas ulit mga kape. Pasensya na. Galit pa ako kanina. Ikaw ay Dahil sinusumpo na naman po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Happy birthday sa ating mga birthday celebrants. Baka may mga birthday dito, di ko nabasa. Thank you very much. Thank you. God bless. Thank you lahat sa lahat. Sa Mina Pascual, Larry Pascual, maraming salamat. Amen. So, continuan mga kakape, and we will meet again tomorrow. At kung subukan natin mas maaga para mas marami tayong mapag-usapan dahil napakaganda ng ating pananampalataya na pinag-usapan.
Ito po ang ating kailangan mga kakape. Janet Asuncion, God bless you. Stay safe. Nonalyn Rabaca, Purisima, maraming salamat sister. Sa lahat naman nagsishare ng ating mga videos, God bless you mga kapatid. Maraming salamat. Loverly, and of course kay Elfren Coloma, ama ng Lorna Lopez Madamba, Jeffrey Rosales, maraming salamat. Pimbos Manglalan, thanks very much for sharing. And of course Manang Mirna Munoz, Manong Edwin Nagkawile, Rico Bendanyo, Hepe, maraming salamat. Thank you very much for the mga verses, Ma'am Emerita Baptista Corpus, God bless you. Happy birthday Sir Sergi. Nenita Hernando, maraming salamat. LJ Victor Dawang, thank you very much. Thailand Palacio Rose, maraming salamat Ma'am Rose, Thailand Palacio. Jean Rose Tejada, maraming salamat. Ganun din kay Chris Urbano, good morning. Maraming salamat. Edelberto Cañeto Jr., David Ascension Maningas Jr., maraming salamat. Manang Margie Aglipay, thank you. Pastor Jonathan Arellano. Karami, Evelyn Rafael Ragasa, Catherine Ramiscal, Edith Alonso, at sa lahat ng mga kasama natin ngayon, Manong Willie, and of course, don't forget, maya-maya, alauna, lovingly yours, Sister G, mga kakape. Maraming salamat, Kaskepong Jeff Alonso, at sa lahat ng mga kasama natin ngayon. The white week birthday mo, ikaw ay maligaya, katulad ngayon, mukha mo'y masaya, sana'y marami pang Birthday ang alubin mo. happy birthday to you. Pati niyo, wala naman ng problema ko sa ilong, oh. Talaga naman. Salamat sa Diyos. Okay, ayan po ang awiting happy birthday, happy anniversary sa lahat ng mga anniversary ngayon. At panahon na para magpaalam, sobra-sobra na po ang binigyan yung oras para sa ating morning coffee devotion. Maraming salamat po. God bless you all. Salamat sa inyong pag-aunawa at pagkaintindi. Ito pa ang inyong lingkod, si Brother Rafi, si Kagod Paeng, lumalapit muli sa inyo. At nagpapasalamat dahil kayo po ay patuloy nakikinig po sa ating morning coffee devotion. In word, dito po tayo magkaroon ng kalakasan para harapin ang araw, ang buhay na punong-puno ng mga pagsubok, ang buhay na punong-puno ng problema. And of course, we are still facing the pandemic. Stay safe mga kakape. At sa lahat ng sitwasyon sa ating pong buhay, mapanegatibo o positibo, huwag po natin kalimutan, unahin po natin ang Diyos. God first. Amen? Stay safe, do good to others, follow the guidelines, support the LGUs, respect the frontliners. Yes, Brother Marcelino Gutierrez, maraming salamat. Let us share our blessings. Pray for our family, our community, our country, and let us pray for the world. God bless us all. Mabuhay. Aloha. Happy Father's Day. Dyan po sa Hawaii. Dyan sa abroad. Maraming salamat po. Aloha. Okay? Mahalo. And I love you all.